Kamusta po kayo mga ginigiliw? Lagi po nating tatandaan, bawat umaga, hatid ay bagong pag-asa. Tuloy-tuloy po ang ating pong pagtalakay patungkol po sa mga salita ng Diyos at nawa tayo po ay laging nasa mabuting kalagayan sa biyaya at habag ng ating Panginoon. Sa pagkakataong ito ay tayo po ay mag-uusap o kaya ay ating pong tatalakayin ang summary. Summary lamang po itong aking isi-share po sa inyo. At ito po ay ginagamit po natin sa mga seminars natin ang patungkol po sa tinatawag na 5 signs of growing faith. Ayan. So 5 palatandaan para sa lumalagong pananampalataya. Ayan. So, pagpalain po ng ating Panginoon ang ating pong pagninilay ng kanyang mga salita patungkol po dito sa ating pong pag-uusapan. At ito po ay ating matatagpuan dito po sa aklat po ng Efeso sa Kapitulo 5, talatang 22 hanggang sa mga sumusunod na talata. Ganito po ang ating pong mamabasa. Mga babae, pasakop kayo sa inyong sariling asawa na gaya ng sa Panginoon. Kapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng Iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Datapat kung paano ang Iglesia ay nasasakop ni Kristo, ay gayon din naman ang mga babae ay pasakop sa kani-kaniyang asawa sa lahat ng mga bagay. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa, gaya naman ni Kristo na umibig sa Iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya, upang kanyang pakabanalin ito na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig na may salita, upang ang Iglesia ay maiharap sa kanyang sarili na maluwalhati na walang dungis o kulbot o anumang gayong bagay, kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. Gayon din naman nararapat ibigin ng mga lalaki ang kani-kanyang sariling asawa na gaya ng kanilang sariling mga katawan. Ang umiibig sa kanyang sariling asawa ay umiibig sa kanyang sarili. Sapagkat walang sino man na napuput kailanman sa kanyang sariling katawan, kundi kinakandili at minamahal, gaya naman ni Kristo sa Iglesia. Sapagkat tayo ay masangkap ng kanyang katawan. Dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. Ang hiwagang ito ay dakila datapat sinasalita ko at tungkol kay Kristo at tungkol sa Iglesia. Gayunman ay umibig naman ang bawat isa sa inyo sa kani-kanyang sariling asawa gaya ng sa kanyang sarili at ang babae gumalang sa kanyang asawa. Pagpalain po ng ating Panginoon ang kanyang mga salita na ating pong nabasa sa ating mga puso at isipan. So sa pagkakataong ito ay katulad po ng ating pong nabanggit kanina, ito po ay summary lamang ng tinatawag na 5 signs of growing faith. Makita po natin dito po sa sideboard natin, meron po yung tinatawag na makita po natin dito sa baba, ito. Sabi dito, a committed life to Christ. Ayan. So dadalhin po tayo ng ating nung pananampalataya kay Kristo doon po sa kumbaga yun na yung pinakamalago. Yun na yung pinaka-peak o pinakamataas. Kung ang pag-uusapan po ay paggamit ng pananampalataya, ay may tuturing po natin na doon na talaga natin ibinuhos yung tinatawag po nating pananampalataya kay Kristo. Kung ang pag-uusapan ay ang paglago. Doon sa tinatawag na pagkukubit ng buhay sa ating Panginoong Kristo. Pagkat alam po natin, dapat nating maunawaan, hindi po madali ang mag-commit ng buhay sa Panginoon. Kung iniisip ng marami na madali lang mag-commit ng buhay sa Panginoon, dito po sa ating pag-uusapan ay hindi po madali. So, gagamitin po natin ang ating pananampalataya kay Kristo upang tayo po ay makapag-commit ng buhay sa Panginoon. Gamit yung pong ating barometro, yung ating pong sukatan, yung tinatawag na 5 signs of growing faith. Ayan. So, saan po ba nagsisimula itong tinatawag na 5 palatandaan para sa tinatawag na lumalagong pananampalataya? Ayan. So, makita po natin dito sa ating pong sideboard, ang unang-una, number 1,
ay yung tinatawag na non-believer o kaya yung hindi po mananampalataya. Ang ibig sabihin ng hindi mananampalataya, ito ho yung mga taong wala pa talagang kaalaman patungkol sa ating Panginoon Jesucristo. Wala pa yung napapakinggan, wala pa ho yung kaalaman patungkol sa ating Panginoon Jesucristo. Ito pong mga non-believer. O kaya ito yung mga taong talagang ayaw nilang maniwala sa ating Panginoon Jesucristo. Kaya tawag sa kanila ay non-believer. So number 2, ito pong tinatawag na sympathizer. Ika nga, sabi ay nagsisimpatya o kaya ay merong kung sa pagmamahal may kaunting damdamin. Ayan. So nagsisimpatya. Ito po yung mga taong nakakabalita patungkol sa ating Panginoon Jesucristo, sa kwento ng ating Panginoon, sa mga ginawa ng ating Panginoon. O kaya ito yung mga tao na kung saan ay nakawitness na kung paano pinagaling, yun, nagkaroon siya ng simpatya. Ayan. O kaya kaunting paniniwala. Ayan. Ayun ang ibig sabihin ng sympathizer. Ito po yung mga taong may kaunting pananampalataya sa ating pong Panginoon. Ay ito naman pong believer. Ang pangatlong palatandaan para sa lumalagong pananampalataya. Ano naman ito? Ito po yung mga tao na hindi lamang sila sumampalataya sa ating Panginoon, naniwala, kundi ito po yung mga taong personal ay tinanggap nila si Kristo as Lord and Savior. Ayan. Kaya kung tayo po ay mga tao na tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, ay kabilang po tayo dito sa tinatawag na believer, pagiging believer. Pero kung hindi pa natin si Kristo tinatanggap bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay at naniniwala lang tayo sa Kanya, o kaya may kaunti tayong pananampalataya, ang tawag po sa atin ay sympathizer. Nagsisimpatya pa lang po tayo sa ating Panginoon. Ngayon, dito po sa believer o yung mga taong tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, take note, pag dinanggap mo na si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, doon na po yan nagsisimula yung pagiging alagad ng ating Panginoon. Ayan. Number 4, disciple. Ibig mo sabihin ng disciple, ito yung mga taong nagpasya na magpailalim sa kalooban ng ating Panginoon. Ito yung mga tao na nagpasya na alamin kung paano susunod sa ating Panginoon Jesucristo. Ito yung mga taong nagpasya na alamin, matutunan at turuan sila kung ano yung mga dapat nilang gawin bago sila tawagin ang ating Panginoon Jesucristo bilang mga alagad o kaya ay tagasunod. At meron po niyan, meron po dito na bago tawagin, before na tawagin ang ating Panginoon Jesucristo na alagad ang isang tao, ay basahin po natin para at least malaman po natin. Pahapyaw lang po itong ating pong pag-uusap ngayon. Sa aklat po ng Lucas, chapter 14, verse 26. Ayan. Ito po yung patungkol po sa ika-4, no? Na palatandaan para sa lumalagong pananampalataya. Kaya kung meron po tayong pananampalataya sa ating Panginoon, dito tayo hahamonin ang ating Panginoong Hesus. Dito natin ito gagamitin. Sa Luke chapter 14, verse 26, ganito po ang sinasabi. Kung sino mang tao ay pumaparito sa akin at hindi napupuot sa kanyang sariling ama at ina at asawang babae at mga anak at mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae, o at pati sa kanyang sariling buhay man ay hindi siya maaaring maging alagad ko. Sa 27, at sino bang hindi nagdadala ng kanyang sariling krus at sumusunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Sa verse 33, kaya nga sino man sa inyo na hindi tumanggi sa lahat niyang tinatangkilik ay di maaaring maging alagad ko. Ang sabi ng ating Panginoon, hindi maaaring maging alagad niya kung hindi nila maunawaan o hindi malalaman, maunawaan at maisa sa pamuhay o magagawa ang mga bagay na kanyang hinihingi. Yan po yung nasa ika-4. Kaya very challenging po yung number 4. Yung pong tinatawag na pagiging tagasunod ng ating Panginoon Jesucristo o kaya pagiging alagad. Alam niyo po, marami po dito sa pagiging alagad na ito ang minsan ay makikita po natin iba yung ginagamit po nilang text. Hindi po ang Lucas chapter 14. Siguro nga dahil hindi po sila dumaan doon, kaya hindi po nila ginagamit. Pero kung ginagamit nila yan, siyempre normal yun ang gagamitin nilang paraan. At kung nais po ninyo ng detalye niyan, ay meron po tayo dito sa YouTube channel or else, dahil po ito ay ginagamit po natin sa seminar, pwede po ako sa inyong pumasyal sa inyong mga bahay-sambahan, sa inyong pong mga fellowship,
upang sa gayon ay pag-usapan po natin ito ng details. Okay? So, ayan, dako na po tayo. Pag nalagpasan po natin yung pagiging alagad ng ating Panginoon, ayan. So, ang sunod po nito ay ang pagiging church. Ayan, pagiging church. Yan po, yung, kumbaga, dito natin gagamitin yung atin yung pananampalataya sa Panginoon. Kung sa sukatan, dito sa pagiging church, ito na po yung pinaka-peak sa usapin ho ng pananampalataya. Ito na ho yung pinakamalago na sukatan ng pananampalataya, ang pagiging church. Ayan. So sa ating po panahon, marami pong mga tao ang pagkaunawa nila sa salitahong church o kaya ay simbahan. Ayan. Ang pagkaunawa nila sa salitahong church ay ito yung karaniwan. Sabi nga natin, ito po ay definition ng mundo. Yan ay gusali, samahan, reliyon, grupo. Ayan. Yan ang definition ng mundo. At na-influensyahan din yung mga tao sa ngayon ng ganyang paniniwala o kaya pananampalataya, ganyang definition. Pero, sa ating po Panginoon Kristo, pagka sinabi yung church, ay kakaiba po yan. Kaya, kung mapapansin po natin, ang isa hong tao, kapag ka lumalago ho ang kanyang pananampalataya at nais niya na marating niya ho yung tinatawag na tuktok na ng pananampalataya. Kasi po sa pananampalataya, ito yung tinatawag na paglago. Pag sinabi ng bampong relasyon, ito naman po yung paglalim. Yan. Kaya sa seminar ay i-discuss po natin yan. Okay? Ang sabi po ng ating Panginoong Jesucristo, napakalinaw po yung binasa po natin kanina, doon po sa ating pong text sa Ephesians chapter 5, verse 22 to 33. Ito po ay patungkol po sa relasyon ni Kristo at saka ng church. Sabi pa nga doon, ito ay isang malalim na hiwaga na tinutukoy ni Apostol Pablo kaya ng salita ng Panginoon ay ang relasyon ni Kristo at saka ng Iglesia na inihambing sa relasyon naman ng isang mag-asawa, ng isang lalaki at babae. At alam niyo po, ang mensahe po doon ay napapaloob lamang doon sa tinatawag na dalawa lang. Sa babae, submit. At doon naman po sa lalaki ay love. So si Kristo, inibig niya ang church at ang sabi doon, ibinigay niya ang kanyang buhay para dito. Kaya yung pong lalaki, ganun din ang gagawin niya sa kanyang asawang babae. At ito po yung tinatawag pong pattern. Ito po yung tinatawag na basihan. Itong dalawa lang ito, submit and love. So kapag ito'y nagawa na ng isang lalaki at babae, o kaya ito'y nagawa na ng isang mananampalataya, doon na po papasok yung tinatawag po kapag ka naunawaan nila, doon na papasok yung tinatawag na commitment. Alam niyo po, ang pag-aasawa, larawan po yan ng commitment. Tandaan po natin yan. Commitment is concern sa buhay po ng mag-asawa. Ganon din naman po ang larawan ni Kristo at saka ng Iglesia. Ang larawan po niyan ay isang commitment o isang matibay na pagtatalaga ng buhay sa Panginoon. So kung ang church, sa 5 signs of growing faith, ang church, yan po yung pinaka-pick kung ang pag-uusapan po ay pananampalataya. At kung ang pag-uusapan naman po ay relasyon, ang pinakamalalim po ugnayan ay walang iba kundi ang pagiging kabiyak o kaya ang pagiging asawa. Ito po yung dinescribe po ng ating Panginoon Jesucristo sa Ephesians chapter 5, verse 22 to 33. Kaya dapat po nating maunawan ito, mga tagapagturo. At kung nais po ninyo ng details patungkol dito, ulitin ko po, dito po sa 5 Signs of Growing Faith, meron po tayo dito sa ating pong channel, dito po sa Amazing God YouTube natin po. Kaya, at kung nais nyo po ng detalyado na pagtalakay, pag-discuss po di sa mga ito, dahil dito lamang po sa pagiging disciple, medyo po, grabe po yung bakbakan dyan, grabe po yung talakayan po dyan. At kung ang ating pong pagkaunawa, ay secular lamang o kaya makamundong pagkaunawa, hindi po natin ito maunawaan. At yun po yung dahilan ko bakit marami po mga tagapagturo. Hindi po nila ito dinidiscuss. At kung i-discuss man po nila yan, hanggang doon lang. So hindi nila alam na yung palang pagiging alagad ay paghahanda pala ito ng buhay sa pagkukumit sa ating pong Panginoon o kaya ang pagiging church. Ito pong disciple sa 5 signs, 5 levels of relationship, ang equivalent po nitong disciple, kasintahan. Ibig sabihin, ang disciple at ang kasintahan ay paghanda
sa pagkukumit ng buhay o kaya pagpasok sa pagiging wife o kaya pagiging church. That is the great mystery, yung pong sinasabi po ng Ephesians. So naunawaan po natin itong kaunting pahapyaw at summary lamang po nitong nakikita po natin dito sa ating pong sideboard. Okay? At ngayon, kung wala po tayong commitment sa Panginoon, hindi tayo magkakaroon ng commitment sa Panginoon, hindi tayo madadala ng ating pananampalataya sa pagiging iglesia. So, ang mangyayari po ay dito po tayo sa kapahamakan na walang hanggan. Pagkat naniniwala po tayo na kapag ang isang tao ay walang commitment, wala akong direksyon ng buhay niyan. Mapapariwara mo ang buhay niyan. Wala akong ipinagkaiba yan sa relasyon ng mag-asawa. Pag ang mag-asawa, wala akong commitment na matibay at matatag. Buhay niyan, ang pagiging mag-asawa, pagiging magkabiyak niyan, magi ang kanyang pamilya, masisira at mawawasak lamang. Ganon din po yun sa ating pong pananampalataya sa ating Panginoon. Kung hindi po tayo madadala ng ating pong pananampalataya bilang church o kabiyak ng ating Panginoon, mabibigo po tayo lumusot. Doon po, maging kabilang sa pamilya ng Diyos at makapasok po tayo sa kaharian ng ating Panginoon. Kaya muli po, maraming pong salamat sa inyo pong patuloy na pagsubaybay. Dito lamang po sa ating pong summary ng 5 signs of growing faith. Ulitin ko po, ito po ating diniscuss ngayon ay pahapyaw lamang at ginagamit po natin ito sa ating po mga seminars, sa ating po mga convention, sa ating po mga training, especially po sa ating pong discipleship class. Tulungan po tayo ng ating Panginoon at kung kayo po ay may natutunan, ay huwag po tayong mag-atubili na mag-comment lamang sa baba at kung hindi pa po tayo nakapag-subscribe, subscribe po tayo at i-share na rin po natin kung nais po natin maibahagi ito sa ating po mga kaibigan. Maraming pong salamat sa ating po mga viewers, sa ating po mga subscribers, at muli, pagpalain po tayo ng pong may kapal. To God be all the glory and praise.